Ngayon guys, magsisimula na po ako ng magawa ng design sa aking bag kasi ito po ay order siya. Yan. Isang piraso lang naman guys ito. Papakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang mag-design ng bulaklak. Ito guys, naglagay na ako dito ng isang ganitong hilib na isususukan ng pang-design. Ngayon, ito, mag-design naman tayo dito. Dito, susok-sok natin. Mag-letter X tayo. Yan. Yun guys, ipapakita ko sa inyo. Sa mga hindi talaga marunong guys, mahirap gawin ito. Dahil ako guys, bago po ako na matuto dito guys, ang dami kong pinagdaanan. Pinagpraktisan ko talaga ito guys. Yan. Sa awa naman po, natuto na rin. Kasi po, ang sabi ng papa ko, kung saan po kami nakapunta na lugar, kailangan matuto din kami magawa ng mga kakaibang kakaibang mga gawain katulad dito sa Louisiana. Para kahit pa paano, pag wala kang pera, maaari kang gumawa kasi marunong ka, makapag-ipon ka. Yun po ang turo sa amin. Kahit anong lugar guys mapuntahan mo, kailangan maging matuto ka sa kanilang mga ginagawa. Hindi naman po lahat na mga gawain nila guys ay dapat mo matutunan. Yung mga simpleng bagay na po na maaring mapagkitaan mo, maaring na gusto mo, yung willing kang gumawa. Kasi pag wala kang alam guys, paano kung magpunta ka sa lugar na wala kang kakilala, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Halimbawa, gusto mo umuwi, wala kang pera, paano ka maghanap buhay doon kung wala kang alam na kahit isang trabaho. Halimbawa, ito, pag napunta ka sa ibang lugar, malay mo mayroon pala na ganitong plastic o diba? Kailangan din natin matuto. Kasi sa amin guys, ako po guys ay taga Negros, taga Bacolod po guys. Yung sa amin naman, yung produkto namin doon ay tubuhan. So mahirap din kasi araw-araw nasa initan ka, magdadamo o magpapalay, ganun din. Dito guys, sa Louisiana, Laguna guys, natutunan ko ito kasi kahit na sa bahay ka lang, makakapira ka talaga at nakapagtrabaho ka. Dito kasi, ang kanilang produkto ay nangyayari sa pandan po. Alam niyo kung pandan, yung bayong. Bayong na pandan. Ito naman guys, bayong na plastic. Yun. Diba? Bayong na plastic ito guys. Ngayon, nakita ko, pag sa bayong ng pandan guys, mahirap gawin kasi marami mga proseso. Ito, pag plastic, isa lang, magpuputol ka lang, pagkatapos lalahin mo, tapos na. Hindi ka na mag-aano, yung madumi yung damit, maangus. Kaya dito ako nag-focus. Dito ako nag-focus ng
paglalala. Kasi nakita ko, una pa lang iniisip ko, ang ganda naman yan kasi parang may naisip ako na gawin na paiba-ibang mga design. Yun, parang nagka-interest akong gumawa niyan. Hanggang natuto ako, hanggang marami na po ang nag-order sa akin. Yun. Yun. Itong ginawa ko guys, order sa akin ito ni Ate Marla. Narinig ko sa kanya, parang dalhin ko daw ito sa Batangas yata. Kasi sa amin guys, dito sa Louisiana, halos lahat ng mga tao dito, pag namalingki sila, ito ang ginagamit. Napakaganda naman talaga gamitin guys. Kasi sobrang tibay at lalo na pag maganda yung design guys, parang hindi siya halata na bayong. So mga kabayong, huwag niyo naman akong kalimutan mag-subscribe and comment. I-hit nyo na po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga ibang videos na i-upload guys. Salamat po sa mga nag-comment po sa akin at nag-like at nanonood ng aking YouTube. Thank you very much sa inyo lahat. God bless. Ang bait-bait ninyo. Nung nakaraan guys, hindi ako nakapag-upload kasi isang linggo po dito nagkaroon ng brown out dahil sa bagyong Aghon. Kaya po ay hindi ako makapagawa ng bayong. Sobrang lakas ng bagyo, tapos isang linggo pa bago magkaroon kami ng signal dahil marami ang nagkanda sira-sira sa daan, yung mga poste, napuputol yung mga kuryente, mga kahoy, kawayan, natutumba at maraming nagkaroon ng landslide. Kaya po ay natagal po nagkaroon ng signal dito. Yun. Yun kasi nagsisimula ng tag-ulan. Maya-maya guys, mabubuo na to siya. Ito. Ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ito gawin.